Gahanap ka ba ng partner? Yun Oh, ba? yeah po. Yeah, O yeah. kaibigan lang talaga hanap mo? Yeah. Oh, yeah. Pag masama, Siyempre, mamaya, mayayay ka. Hindi ano, hindi naghahanap ka ba ng karelasyon? Ano? yeah po. Ilang taon ka na? Coming 25. Ilan yung anak? Wala, single po. Hindi ka naman baog. Ah, grabe. Bakit? Alam mo na hindi ka baog. Siyempre, hindi ko pa alam kasi wala pa akong, hindi pa ako like, Gusto mo malaman na hindi ka baog? ayoko naman. Gusto ko po may anak. Magkaanak, Sabi ko magkano. sa'yo, ma'am, gusto mo ba ma-confirm sa sarili mo na hindi ka baog? Siyempre naman, May paano ko alam, malalaman may kung alam ako, baka gusto mo. Mabilis lang. Ha? Subukan mo lang to. Pag hindi lumubo ang tiyan mo, bilib ako sa'yo. agad-agad naman? Grabe. Eh, at least, di ba, nakatry ka ng tester. Ngayon na. Gusto ko ngayon. Ngayon na ba? Oh, Di bakit? kaya. Apoy, Di kaya? talsik lang yan. Oh, diba? Sabi mo eh. Saan ka ba ngayon? Nasa Qatar po. Okay. Maging single ka na lang habang buhay. Huwag naman po. Bago lang kasi ako dito. Bago pa ako sa Qatar. You are 24 years old, tama? Yeah, coming 25, now 20. Ano ang nagtulak sa'yo? Bakit pumunta ka ng ibang bansa sa ganyang kamurang edad? Ano po? Gusto ko po na ma-experience din yung lady driver kasi trabaho ko dito. For private family driver. Okay. Gusto mo Yeah. ma-experience ang... Gusto ko ma-experience na mag-abroad kung paano ba mag-homesick, paano ba Ayun, na-homesick. Ay, hindi ka na homesick, ma'am. Hindi ka na homesick. Bakit? Hindi ka na homesick, ma'am. Natigang. Na-experience ko yung abroad na akala mo madami, may pera kapag may sahod na, punta pa pala sa Pinas. Hindi, actually, ma'am. Sa abroad, may True. pera. Oo. May Hirap pera talaga. sa abroad. Ang problema, walang control yung nagdadala sa pera. Di ba? Hindi kasi, syempre kailangan talaga sa family. Kaya kapatid ko nag-aral first year college, tapos syempre kailangan ng tuition, malaki yung tuition, kaya kailangan ko munang yun. Ilang taon na yung kapatid mo na nag-aaral? 18 po. 18. Oo. Babae. Sa'yo lahat umasa. Yeah. Okay. Sige. You are 24 years old, right? Okay. Mag-25 na ngayong Monday. Baka may dyan, may gift. Sabihin ko sa'yo. Okay? Kung hindi ka mag-isip simula ngayon, pagdating ng panahon, pagsisihan mo yan. Totoo. Hindi ko sinasabi na hindi ka tumulong sa pamilya mo. Pero based on in your reaction kasi dito, no? Parang walang naiiwan sa'yo, lahat pinapadala mo. Oo nga, pero sa ngayon lang naman, magdala-dalawang buwan pa lang ako dito naubos ko padala yung sahod ko. First month. Yan yung maling mindset ng Pinay tsaka Pinoy. Oo nga eh. Alam ko naman. Oh, alam mo pero ginagawa mo. 'Di ba? Kasi ngayon, bagong pasukan, kailangan ng tuition. Ngayong month lang naman. Ganito kasi, madam. Hindi mo masabi sa ngayong month lang naman 'yan. Ngayon lang 'yan kasi nabigay mo na. Pero next month magbibigay ka ulit. Hindi, may tinira ko dito. Yung tuition ng kapatid ko, 25K. First sem yun. Oh, Okay. So siya 18, ikaw 24 mag-25. Yung nanay at tatay mo na trabaho. nang si papa ko kasi hiwalay sila. So ikaw na lang yung nag-aalalay sa parents mo. Meron naman yung kapatid ko, mga businesswoman, ganun. Pero hindi nagsusupport sa kapatid ko, parang madamot, ganun. Wala na akong pake dun. Basta ako, dito yung kapatid ko sa akin. May business kasi ako doon Sasabi ko sa mama, hindi habang buhay o hindi pagdating ng panahon, yung mga tinutulungan mo, bino kapatid mo yan.
hindi mo alam sa sarili mo kung babalikan ka niyan. Maniwala ka sa akin. Um, Be thankful ka kung pagdating ng panahon, pag nangangailangan ka, kapatid mo nandyan sa'yo. Kapag wala kang naipundar sa sarili mo, wala kang naipon sa sarili mo, binigay mo lahat. Ha? Wala kang magagawa, iiyak ka na lang. Kaya nga eh. Ha? Huwag mong sanayin yung kapatid mo, ma'am, nasa legal age na yan, even though babae yan. Tandaan nyo, yung kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Diba? That is gender equality. Kumbaga, respeto sa lalaki, respeto sa babae. Kung anong kaya ng lalaki, kaya ng babae. 'Di ba? Kung nakaya mong maganap ng paraan, makakaya din ng kapatid mo 'yan. No? Hindi mo siya obligasyon, pero kailangan mo siyang tulungan. Intindihan mo? Sa murang edad, kailangan mong ipaintindi sa kapatid mo na kailangan niyang magsumikap. Bakit? Kasi dapat darating yung panahon na magbubukod ka rin. O hindi ka magtatagal sa sitwasyon na yan. Nandyan ka para alalayan siya. Huwag to the point na sa'yo lahat. Kasi alam mo kung bakit? Hindi ka po nakakatulong. Nga eh. Gawa mo ngayon, yan yung magbibigay ng sakit ng ulo sa'yo pagdating ng panahon. Mark my word. Bakit? Yung kapatid mo na yan yung kapatid mo. Hindi ko minamasama yung kapatid mo pero tandaan mo itong sinasabi ko, balikan mo ko pag hindi naging totoo. Kapag sinanay mo yung kapatid mo na binibigyan mo at hindi mo tinuturoang maghirap, yan yung magbibigay sa'yo ng sakit ng ulo. Una, hindi na siya maghahanap ng paraan kung paano makakasurvive araw-araw. Bakit? Meron siyang ating nagpo-provide sa lahat ng pangangailangan niya. Naintindihan mo? Opo. Ikaw bilang atin niya na nagbibigay sa kanya, iniisip mo nakakatulong ka, pero hindi totoo. Which is wrong. Bakit? Hindi mo siya natutulungan. Sa halip, tinutulungan mo siya maging tamad at magdedepende lang sa'yo. That's the Tama. reality. Yeah. Thank you for your advice. Kasi totoo, kasi alam mo kung bakit? I'm also a breadwinner. Siyam kami magkakapatid. Oh? Yes. No? At sa panahon ngayon, karamihan o kadalasan, ako yung nilalapitan. Ngayon, kapag alam ko na kaya nilang gawa ng paraan, hindi ko yan pinagbibigyan. Bakit? Paano pagdating ng panahon na wala ako, saan kayo pupunta? Magnanakaw kayo? Gagawa kayo ng kalokohan? Bakit? Nung bata kayo, hindi kayo natuto kung paano gumawa ng paraan. Diba? Diba? Kung hindi nila na kayang gawa ng paraan nung bata pa sila, how much more kung may edad na sila, diba? Tamad na nga nung bata, lalo pa kaya kapag may edad na. Nagigits mo ba yung punto ko? Yes. Gets ko naman. Ngayon, I'm only 33 years old. Lahat ng kapatid ko graduate na. And I'm proud to say na kahit iwan ko sila, hindi ko sila pansinin. Alam ko sa sarili ko na kaya nila yung sarili nila. Bakit? Kasi hindi ko sila pinakain ng pinakain. Hindi ko sila, alam mo yun, hindi ko binigay lahat ng gusto nila dahil sa gusto lang nila. Sometimes, we need to identify kung ano yung needs sa wants. No? Minsan kasi, dahil sa awa natin o dahil sa awa na to, no? Wala, bumibigay tayo. Yan ang dapat mo kontrolin sa sarili mo. Oo nga eh. Yung awa. Kasi, totoo yan. Lalo kapag breadwinner ka, kapag nanghingi yung kapatid mo, parang naawa ka, gusto mo magbigay, di ba? Tama yan. Pero dapat, sundin mo pa rin yung dapat. Hindi lahat ng hinihingi. Kasi yun ang makakatulong sa inyo parehas, hindi lang sa kanya, kundi sa iyo din mismo. Bakit? Pag kinontrol mo siya, may maiiwan sa iyo. No? Pag kinontrol mo siya, matututo siya. Tama Nagigets- naman. Yep. Eto kapag binigay mo sa kanila lahat ng pangangailangan nila at walang maiwan sa iyo, pag nagkaroon sila ng problema sa Pilipinas, sa iyo sila tatakbo. Ngayon, kapag binigay mo lahat sa kanila, ano ibibigay mo? Wala. Wala. Diba? Pag nagkasakit ka sa ibang bansa, naibigay mo sa kanila lahat yung pera. Pag humingi ka ba sa kanila, may bibigay ka ba? Patay ako uwi Pinas. Bibigay ba sila? Wala. Diba? Kaya yung tao, no, sa mga Kaya ano ba? nga na-experience ko sir na na mahirap pala mag OFW. Alam nila sabi nila na maganda buhay kasi may pera ganun pero hindi pala. Totoo. Iiyak.
Totoo, promise. Kaya madam, yung pinakamasakit dyan, ito yung pinakamasakit pagdating ng panahon. Yung lagi kang nagbibigay, yung sinanay mo sila, na para bang walang katapusan yung pagbibigay mo sa kanila. Kapag nangyari sa'yo to, iiyak ka mag-isa. Paano? Kapag binigay mo lahat ng pangangailangan nila, isang beses ka lang di magbigay, ang dami na nilang sasabihin sa'yo. Hindi ko sinasabi na sa pamilya mo yun in general. Posible o prompt na pwedeng mangyari sa'yo yun sa sitwasyon mo ngayon. Once lang na hindi ka magbigay sa kanila, try mo. Baka murahin ka. Tama naman. Ganda ka ng survey sa lahat ng OFW kung ano yung totoo. Diba? Alam mo ma'am, pagdating kasi sa pera, nagsisimula yan sa disiplina. Kung paano mo hawakan, kung paano mo patakbuhin. Ang diskarte kasi ma'am, no, pagdating sa pera, ang paghawak ng pera, ganito kasi yan. Savings equals expenses. Opo. Nagigets mo? Opo. Gets ko po. Yun yung ina-apply ng Chinese. Ha? Yan ang ina-apply ng mga Chinese. Nag-iipon, ipon muna bago yung gastusin. Bakit? Kapag naipon mo na yung dapat mong iipon, ang matira, yun yung gagastusin mo. Whether you like it or not, gagawan mo ng paraan para magkasya yun. Diba? Yes naman po. Gets ko naman po. Sa ngayon, huwag ka maghanap ha. Kasi ang hanapin mo ngayon, pampagulo lang sa buhay mo. Naintindihan mo? Ang masaklap yan pag nakahanap ka ng jowa, baka utangan ka pa. Scam na nga ako ng lalaki. Na-scam na nga ako eh. No? In terms of love, lalo pag LDR, karamihan kasi nabibiktima nito is OFW. Kapag isa kang OFW, kapag nagmahal ka, dapat no money involved. Huwag kang maniwala dyan sa mag-ipon na tayo, magawa tayo ng ganito, bili tayo ng ganito. Oo. Kapag pumayag ka, isa lang tawag sa'yo. Alam mo ano? Tanga. Very good. Congrats. Oo. Tapos later on. Hindi kasi marami nang chat, sir, paano ko mababawi yung ganito, ganito, ganito. Tinanong ko, ano ba ang sistema? Di sir, kasi nag-ano kasi kami. Ganyan. Kanino pangalan yung property? Sa kanya. Tanga ka pala eh. Kaya, ba't ka makikipag-join property sa kanya? Ano kayo? Kasal ba kayo? Ha? Dapat utak yung ginagamit, ha? Hindi empanada. Kapag nangati ang empanada, tapik-tapikin nyo muna. Wala man, hindi man nangati. Hindi naman ganun ako na babae na naghanap-hanap. Hindi naman talaga mangati yan kapag kinakamot. Talaga, wala talaga idol, promise. Totoo yan. Hindi ako gaya sa iba. Ay, tama yan. Yan ang gawin mo na huwag ka muna maghanap, ha? Okay? Hindi mo na ako. Up lang ako dito. Okay? Matagal ako nag-up dito. Palagi na ako nag-up sa'yo. Tapos? Oh. Tapos wala naman. Pangit naman yung mga lalaki. Kaya wag na lang. Hindi. May kausap ako dito. Binigay mo sa akin. Hindi nagkumikibo. Sige. Wala na lang. Pero yung Thank you, sinasabi Idol, ko, ha? Thank you, ha? Thank you so much. Saya sa advice mo. Thank you talaga. alam ko naman di mo susundin eh. Okay lang yan. Thank you. Thank you sa pag-up.